Hi Pisces! Welcome po sa ating channel. Ito ang inyong daily gabay tarot reading for March 11, 2025. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. This is for you, Pisces, ngayong March 11, 2025. Para po ito sa inyo Pisces ngayong March 11, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe. Subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ng instruction. Spirits Guide, mga ganap pa para kay Pisces ngayong March 11, 2025. I need 3 cards po. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Pisces ngayong March 11, 2025. I need 2 cards po. Okay. Pisces, ngayong March 11, 2025. Okay, may nakita ko ditong new beginning. Pwedeng bagong simula sa yung kakasimula mo sa trabaho, kakasimula mo sa mga ginagawa, sa project ba, basta bagong simula, new beginning. May nakita ko ditong humihingi ng atensyon sa iyo na isang bata. Pwedeng literal na bata or ito yung intuition mo. Nakita ko rin dito na may concern kayo sa immature na tao. Tapos, mas lumawak yung ambisyon niyo sa buhay, Pisces. Nagkaroon ng time for reflection, lalo na't pagkape. Excuse me. Lalo na't pagkape. At nakita ko dito na nagkaroon po ng may taong maloloko or nanloko sa'yo. Pwedeng nangyari na ito na isip-isip mo po siya. Or pwedeng mangyayari pa lang. Pero malalaman mo ito kasi malakas ang inyong intuition po. Tapos, may nakita ko ditong paglilipat sa malayong lugar. Parati ko itong nababasa sa inyo, Pisces. Paglilipat sa malayong lugar. Or may balak, may schedule na. Pwede din na hindi paglilipat sa ibang sa malayong lugar, kundi yung may nakita ko ditong action sa inyong matagal na plano. Pwede din may iniisip kayo sa isang tao na nasa malayong lugar. Makakatanggap ka ng good news, Pisces. Makakatanggap ka ng good news, Okay.
may change for the better po dito. Huwag kayong mag-worried sa pagbabago ha. Kasi ang ilan sa inyo dito worried eh. Or hindi matanggap yung pagbabago. Pero ang ganda ng pagbabago na ito kasi binigay yung sagot eh na ito ay change for the better. Magandang pagbabago. Yung para to sa ikakaunlad mo. Okay? So yakapin itong pagbabago na ito and claim this good news ha. Ang ganda. Energy. Direct your energy towards what you want to achieve. Transformation. Embrace change as a path to growth. Dalawang card na mismo nagsabi nito. Itong pagbabago na ito, kasi new beginning, tatlong card pala nagsabi dito. Itong new beginning na ito is transformation, right? Pwedeng transition, pwedeng pag-let go. This is new beginning. So, i-embrace nyo ang changes. Okay? Embrace change as a path to growth. Kasi para nga sa inyong kaunlaran, para sa growth nyo po. Okay? So that is a repeating message. Pinupush ng cards nyo sa inyo. So magaganap yan. Okay? Spirits guide, ano po yung energy ni Pisces ngayong March 11, 2025? And the clarification of this card po. Kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message, meaning to say, pinupush ng cards nyo yan kasi ang ilan sa inyo hindi pa binigyan ng atensyon. Kung maaari po, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. Remember Pisces, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. So ano yung energy ni Pisces? Okay. Nakikita ko dito na nagkaroon po ng emotional stability, empathy, and this is your energy card kasi may water sign ako nakikita dito. Belong kayo sa water sign po, Pisces. And may nahon kayo, matured, mapagmalasakit at maaari ding emotional. Nagsisat ka ng boundaries or guarded ka while being mindful of those around you. Marami akong kakilala nito na Pisces. Yung nagput ka ng boundaries pero concerned ka pa rin sa taong yun. Okay, may concern dito. Bigyan niyo po daw ng attention kung maaari po, sabi po ng card, na kasi pwedeng kayo ito na may complaint or yung taong yun, pwedeng partner nyo to or family mo na may complaint dito na ano ba to let's say kayo, may concern sila sa iyo na ano ba to si Pisces, walang malasakit or hindi supportive sa akin. Pwedeng kayo ang may concern yan sa taong yun. Oo. Ang sabi kasi ng card dito na iparamdam mo sa kanya na may malasakit ka at supportive ka sa inyong connection. Okay? Most likely kayo ito na may concern ang tao sa iyo. Most likely, pwede din kayo ang may concern sa isang tao po. So, kailangan dito na ipakita mo at iparamdam mo sa kanya na may malasakit ka at very supportive ka. Nakikita ko dito yung stability sa inyong emotion, pwede din sa career mo. Nakikita ko nga yung financial stability mo dito, Magaling ka din na leader po, Pisces. Okay, ano pa? Okay. Nakikita ko dito na nagkaroon po ng moving forward, embarking on a healing journey. Nagkaroon ng balanse, nagkaroon ng pagkakaisa.
So, yun. May sabi ako, di ba, sa kanina sa oracle cards nyo, lumabas dito sa tarot cards nyo na may paglilipat nga. Paglilipat, paglalakbay. Pwede din may invitation na kailangan mong pumunta. Pwede din pagpaalam to. Or, yun. Relocation, travel sa ibang lugar, lipat work, lipat bahay, pwede din bakasyon. Basta, paglilipat. Pwede din paglilipat ng gamit. You're embarking on a healing journey. Marami kang dalang hinanakit. Naghahanap ka kasi ng solusyon sa inyong problema. So, ang sabi ng card dito, be patient. Papunta ka na sa iyong paroroonan. You're walking away also from the toxic connection sa isang tao or toxic place. Mismo po kayo ang gumawa ng hakbang na lumayo kayo para magkaroon ng healing. Pwede din nag-vacation leave kayo ngayon para makahinga. Nag-decide kayo na mag-move on mula sa mapanakit na pangyayari. Pwede din may iba dito na nagpa siya na mag-live-in or nagpa siya kayo na magbuo na kayo ng pamilya. May plano kayong mag-resign at subukan yung ibang career opportunities. Actually, may parating na malaking pera sa inyo. Pisces. At dalawang card na po nagsabi dito na stability sa inyong kaperahan. Diba? Ang ganda. Okay? At least binigyan mo ng action dito. Spirits Guide, Career and Money po ni Pisces ngayong March 11, 2025. And the clarification of this card po. Okay. Nakikita ko dito nagkaroon po ng persistent self-reliance. Nagkaranas ka ng struggle sa trabaho or negosyo mo ngayon. This is only temporary, huwag kang sumuko. Oras na para gawin na ang huling hakbang tungo sa pagtatapos ng isang project or pagtatapos ng pangmatagalang pagsusumikap. May posibleng may atake sa'yo bagamat ikaw ay handa. Posible ring may hamong parating. Yung pagkakaroon ng delay. Or may concern dito sa mataas ang ego. So, kailangan ng mahabang pasensya nito. Nagkaramdam ka ng pagod at handa ka ng sumuko. Pero malapit ka na, sabi ng card. Mag-move forward po kayo. Tapusin mo po yung mga nag-aantay na gawain. So, yung mga gawain nyo, tapusin nyo po. Nearing completion kasi nakikita ko dito eh. Nakikita ko rin dito na nagkaroon po ng exaggeration or you're finding solution. Yung may taong maraming masakit na sinasabi sa'yo. Yes, may away na naganap. Pwedeng nangyari na ito na naalala nyo ngayon. Na ngayon, bibigyan mo na siya ng aksyon. Pwedeng mangyayari pa lang. So, sabi ng card dito, hindi po daw kailangan na magkalit, iwasan nyo na lang po daw. Or kung may chances ka, lalo na't nasa tama, kailangan mong ipagtanggol lang yung sarili laban sa maling paratang ng taong to. Do a legal move kung kinakailangan. You're finding a solution kasi sumusobra na. Pero yung unang sinabi kasi ng card dito, kung maari po, iwasan nyo na lang. Kumbaga, kung negative energy niya, put boundaries. Huwag niyong tanggapin, iwasan niyo siya. Kung pwede po. Spirits Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance Pisces ngayong March 11, 2025.
The clarification of this card po. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala suporta sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Nagkaroon ng anxiety dito, Pisces. Pag-alala. Worried kayo. Pero hindi po daw kailangan huminto. Kanina po to hindi kailangan na huminto. Move forward kayo kasi malapit nang matapos, malapit mo nang ma-overcome. Kailangan mo ng pahinga dito. Na siguraduhin nyo yung pahinga, na maging kalma, maging relax. Hindi sa nagkaroon kayo ng bakanteng oras, nagpahinga kayo pero nag-overthink kayo. Sikapin nyo hindi kayo mag-overthink. Kasi masasayang yung oras kasi yung intended to sa pahinga tapos nag-overthink kayo, sayang. Pwede din na i-process mo yung mga concern mo. Bigyan nyo na ng solusyon. Huwag kayong huminto. Okay? So, ang conflict ay bahagi ng bawat relasyon sa isang tao. Pwedeng karelasyon mo, or sa matalik mong kaibigan, or sa family mo, or sa isang tao na malapit sa'yo. So, this card tells you the communication is the key. Maaring maggawa kayo ng move or schedule para mag-usap kayo ng mahinahon. Pwede din sa single to yung malapit sa inyo. Hindi ka kasi makatulog balisa ka. Naghihinala, dumadala sa pagkakaroon ng masamang panaginip. So, stress kayo. Ang stress ay isang normal na bahagi ng ating buhay. Ngunit kailangan mo itong labanan sa pamamagitan ng pag-unawa at pagtanggap sa isang sitwasyon. Mga tulong yung pag-uusap mo sa isang tao na very genuine. Pero mas the safest way is, kung mahilig kayo makatulong po yung journal or diary. Isulat mo yung mga nasa isip mo upang sa kayo'y maalis sa mga ito sa iyong isipan at mapunta sa isang pahina. So this card tells you to make change. Huwag kayong huminto. Itong pangyayaring ito ay pansamantala lamang at lilipas din. Okay, stop overthinking. You should stop overthinking. Kasi nakakadrain niya ng energy. Bigyan nyo ng solusyon. Kung hindi pa kaya, then change the channel. Mag-time for reflection. Yung sinabi dito sa Oracle cards, time for reflection and mindfulness skills. Yan, makatulong yan sa pag-stop ng overthinking. So this is transformation. Lumabas siya dito. Embrace change as a path to growth. Lumabas din siya dito sa tarot cards nyo. Transformation, releasing, ending of cycle, transition. This is the time na magkaroon ka ng aksyon. This is necessary change. Kailangan na. So, kung sa astrology pa to, transformation din, power and protection. Sa mga single, may balak ang dati mong kaibigan or dating close sa iyo na mag-reconnect sa iyo. We can forgive this person by forgiving ourselves first. Kung hindi ka comfortable sa pagtanggap sa kanya, pwede naman hindi. Pwede mo naman siya patawarin through your mind and heart para magkaroon ka ng peace of mind. Pwede mo naman siya, kung worried ka sa kanya, kung concerned ka sa kanya, pero hindi mo siya, ayaw mo siyang kausapin, you can text this person, you can email this person. Para magkaroon din siya ng peace of mind. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, may transformation na magaganap. Pwedeng
cool off. Pwedeng space. Space is a sign of respect sa inyong sarili, sa kanya, sa inyong relasyon. Pwedeng separation ito. Pwedeng nangyari na ito ha, naisip-isip nyo ngayon, pwedeng mangyayari pa lang. Nagkakaroon ng space, cool off, or separation para magkaroon ng peace of mind. Kaya ka nagkaroon ng transformation. Another card na naman nagsabi dito ng paglilipat ng lokasyon. Okay. So, pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Pisces. See you tomorrow. Please like, subscribe, and click po button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.